Magandang araw sa mamamayan ng Santo Niño. Ako po ay narito upang magbahagi ng banal na salita. Dahil ang galit ng Diyos ay naayag na mula kalangitan laban sa lahat ng kasamaan. Araw na tatayo kayo sa harapan ng Diyos upang panagutan ang lahat ng inyong ginawa. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Repent, bayan ng Novaliches, at iwanan ang lahat ng mga kasalanan at tumakbo sa awa ng Diyos na umabot sa inyo ngayon. Repent and return to God by believing on the Lord Jesus Christ as your Savior. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Pat, kasama ng aking asawa na si Sarah. Kasalukuyan pong naglilingkod sa Roadside Bible Baptist Church, May Kawayan, dito po sa Bulacan. Salamat po sa pribilehiyo na makapagbahagi ng kaalaman patungkol sa kung ano ang open air preaching. Meron po tayong mga katanungan na ibinahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Ruscio na ating sasagutin sa araw na ito. Ang unang katanungan, ano ang open air preaching? Ang open air preaching, ito po ay pagbabahagi ng mabuting balita sa gitna ng publiko na isang araw ay bumaba ang tagapagligtas na si Jesucristo upang iligtas ang mga makasalanan. Sinabi nga sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners." Napakagandang balita. Ito po ay hindi bagong method para ibahagi ang mabuting balita. Open air preaching is as old as the Old Testament. Prophets like Isaiah, Jeremiah used this method to proclaim the word of God to the public. In Isaiah 58 verse 1 says, "Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgressions." Of course, open air preaching was used by our Master, the Lord Jesus Christ himself. He said in Mark chapter 1, verse 38, "Let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth." So ito po ay ginagawa ng ating Panginoong Jesus during His personal earthly ministry. One well-known passage in the book of Luke chapter 6, it's called a Sermon on the Plain, where Jesus Christ did an open air preaching. And this method was passed down to His apostles. Kaya yung mga apostles, they also trained the early Christians, and the early Christians adapted this method as well. Like the Prince of Preachers, we know Charles Haddon Spurgeon used this method, open air preaching. The Wesley brothers, George Whitefield, and many more, they used this method in sharing the gospel to the public, open air preaching. Ito po ay alinsunod sa utos ng ating Panginoong Jesus in Mark 16:15, where He said, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Pangalawang tanong, kailan kayo nag-start? Nagsimula po ako mangaral sa publiko noong nakaraang taon, month of June.
Another na tanong, paano ito nagsimula? Ako po noon ay isang guro sa isang private school ng ilang taon. Kasama ang aking asawa, deep within me, alam ko na tinatawag ako ng Panginoon for full-time ministry. Kaya ako po ay nag-resign kasama ng aking asawa at kinausap ko ang aming pastor patungkol dito. Nanalangin kami sa Panginoon na gamitin kami ng husto para ibahagi ang ebanghelyo sa maraming tao. And then one time I saw a friend did an open-air preaching. It caught my attention. I was encouraged to do the same. So what I did, I studied open-air preaching historically and scripturally. I asked the Lord for His direction regarding it. After a month, nasa kalsada na po ako nangangaral. At ang asawa ko naman po ay natanggap bilang public school teacher at kasalukuyang ginagamit ng Panginoon para makapag-share ng gospel sa kanyang mga estudyante at makapag-invite sa aming simbahan. Bakit ito ang napili niyong way para ibahagi ang gospel sa mga tao? Ito po ay napili ko na pamamaraan na pagbabahagi ng ebanghelyo dahil karamihan ng kapitbahay namin ay hindi ko madala sa church para makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya ako na lang po ang lumabas at nagturo sa kanila ng ebanghelyo. At mas maraming tao ang naaabot ng open air preaching, lalo na sa social media. Ano ang mga challenges sa ganitong ministry? Marami pong challenges sa gawain na open air preaching. Una, yung personal, yung sarili mo mismo. May mga panahon na ayaw kong magbahagi ng mabuting balita sa tao dahil sa takot ko sa tao. And so what I do is I go back to the gospel. Christ died for me so that I could live for Him. In 2 Corinthians 5:15, sinabi po doon, and that He died for all, that they which lived should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. So, sa aking pagbubulay-bulay ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus, I get refreshed and encouraged and I'm motivated, so I preach again. Then, pangalawang challenge sa ganitong gawain ay yung audience. Mayroong mga tao na tinatawag na hecklers. May mga tao na magmumura sa'yo. May mga tao na pagtatawanan ka. May mga drivers na kapag narinig yung subject na kasalanan, di nila magugustuhan, bubusinahan ka ng malakas. So ito yung mga challenges na kinaharap ng isang street preacher sa pagtuturo ng ebanghelyo sa publiko. Ano ang mga blessings or results according to experience sa ganitong ministry? Una, mas lalalim yung pagmamahal mo sa kaluluwa ng mga tao. Sa open air preaching ko lang naranasan na umiyak ng husto sa Panginoon dahil sa katigasan ng puso ng mga tao na tanggapin ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo. Karamihan sa mga nakikinig sa akin, outwardly ay walang tugon sa ebanghelyo. But this does not discourage me. Rather, it encourages me the more to trust in the Lord. For He is the one who draws all men to His Son. He is the one who gives the increase. Isang pagpapala din po sa ganitong gawain ay maraming Kristiyano ang nabibigyan ng lakas ng loob na magbahagi din ng mabuting balita.
Halimbawa, nung ako ay nagtuturo sa palengke malapit sa amin, mayroong isang Kristiyano na napadaan lang at sinabihan niya ako na, "Amen, preach on, brother." At umuwi siya sa kanilang bahay. Ngunit bumalik ulit at may dalang mga gospel tracts at nagbahagi habang ako ay nangangaral. Mayroon namang mga nagme-message sa akin sa social media na they are encouraged because I am preaching the gospel to the public. So ito po ay naghihikayat sa mga Kristiyano na mag-share ng gospel sa kanilang mga kaklase, sa kanilang mga katrabaho. Nagbibigay ng apoy sa kanilang mga puso, seeing a person who preaches the gospel in the public. With regards to visible result, sa loob ng 1 taon at 5 buwan na pagbabahagi ng ebanghelyo sa publiko, ilang libong tao na ang naaabot ng ebanghelyo, ngunit wala pang lumalapit sa akin at nagsabing siya ay naligtas through open-air preaching. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ineffective ang open-air preaching na gaya ng inaakala ng karamihan. Nasa bahagi pa lamang tayo ng pagtatanim at kakain pa ng maraming panahon bago dumating ang anihan. Just stay patient, motivated, and faithful doing the work of an evangelist. Ano ang preparations na ginagawa nyo sa open-air preaching? Prayer and God's Word. Yun po yung preparations na ginagawa ko sa open-air preaching. Early in the morning, I commune with God. Of course, we're only invited to work in His kingdom. Okay? Yung success ng gawain ay hindi nakasalalay sa ating kasipagan. Ito ay nakasalalay doon sa may-ari ng gawain mismo. It is God who gives the increase. It is God who adds members in the church. It is God who calls servants para sa kanyang gawain. So, we really need to commune with God and ask for His guidance, empowerment in doing this sacred task of preaching the gospel to the public. Anong oras nyo ito ginagawa? Usually, early in the morning, between 6 and 8 a.m. and late afternoon, between 5 and 7 p.m. kung saan papasok pa lamang sa trabaho yung mga tao at sa oras na pauwi sila sa kanilang mga tahanan. Ano ang gamit na ginagamit nyo sa open-air preaching at sa mga lugar kayo nagpipreach? The first few months of open-air preaching, I used lapel microphone. And then I prayed for a bigger crowd to reach. And the Lord provided a megaphone na ginagamit ko po sa kasalukuyan. May tripod din po ako at cellphone na ginagamit po para maabot ang mga tao sa social media. Kung saan po maraming tao, doon po tayo nagtuturo. Sa mga palengke, sa mga lugar na may stoplight, sa mga paradahan, at marami pang lugar. Paano ang flow ng open-air preaching? Like, sinisimulan niyo po ba sa prayer or introducing yourself? Usually, nagpapakilala po ako na isang mangangaral ng ebanghelyo mula sa aming simbahan at nangangaral ng libre sa publiko. Kailangan niyo pong sabihin na libre na pangangaral dahil marami pong mga nangangaral sa labas na humihingi ng donasyon. Hindi po ako nananalangin sa publiko. Ginagawa ko po ang pananalangin privately bago po ako tumayo sa kalagitnaan at pagkatapos po.
ng preaching. Ano po ang pagtatapos ng mensahe? Ang pagtatapos ng mensahe ay panawagan na magsisi at manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Scriptural invitations like Acts 17:30, "At the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead." In John 3, verse 36, "He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." Romans 10:13, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Matthew 10:28, where Jesus Christ said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Yun po yung mga usual passages na kino-quote natin sa pagikayat sa mga tao na magsisi at manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos bilang pagtatapos ng mensahe. Ano po ang dahilan na maaari niyong sabihin sa mga Kristiyano upang makita ang kahalagahan ng pagbabahagi ng gospel sa mga tao? One thing that really motivates me to share the gospel is the gospel itself. The Bible says He died for all. He died for me. Namatay ang bugtong na anak ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kung hindi namatay si Kristo para sa atin, wala tayong buhay. At ang bagong buhay na ibinigay ng Diyos ay makabuluhan lamang kung gagamitin natin ito sa pag-abot ng mga kaluluwang naglalakad sa bangin ng kamatayan sa impyerno. Kaya mga kapatid, iwanan po natin yung pagiging makasarili natin. Matuto po tayong magmahal sa ibang tao gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, na inubot niya tayo sa ating mga kahinaan. Ibinigay ang kanyang buhay upang tayo na patay sa kasalanan ay magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan niya. 2 Corinthians 5:15, "And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again." Nawa po ay maging pagpapala sa inyo yung mga kaalaman na ito patungkol sa open air preaching. Muli, maraming salamat po sa pribilehiyo na ito.